Amen po. Tayo po ay umupo na po. Pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Amen. Okay. Ang laging tanong sa pambungad ng ating bago magpahayag, ikaw ba'y natutuwa na nandito ang kapatid mo ngayon? Amen. Amen. Sa opening song pa lang, di ba? Welcoming song, merong kamayan. Okay? Hallelujah. Minsan, meron tayong kinakamayan na hindi natin tinitingnan sa mata. Ano? Mas na-appreciate natin na natutuwa yung bawat isa kapag tinitingnan natin sa mata. Tama? Amen? Yung pinaparamdam natin, "Oy, welcome, sister." Okay, Brother Noy, welcome, praise God. Pero pag kamay ta sabay alis, ay, basta makamayan lang, okay na. Pero exercise kaya natin na pag once na pag welcome song, kamayan natin. Yung parang galak na galak ka. Praise God, kapatid. Diba? Amen? Pwede po ba yun? Amen. Okay. Hallelujah. So next Sunday, gawin natin yun. Yung tipong, ay, welcome. Parang miss na miss mo yung kapatid mo. Diba? Amen? Siyempre, itong ating pagkakatipon ay, kasi pag Wednesday, ilan lang tayo. Pero pagdating ng Sunday, napakarami natin. Parang kompleto tayo. So parang ilang araw tayong hindi nagkakasama. Pagdating sa Sunday, padama natin sa bawat isa na, excited ako at miss na miss kita. Di ba? Parang ganon. Amen. Miss na miss kita. Nami-miss kita kasi hindi kita nakita sa loob ng ilang araw. Pero pag yung tipong, tas parang nagmamadali. Nagmamadali. Pero exercise po natin na ipadama natin sa bawat isa na talagang sabik na sabik tayong makita sila. Amen. Maging ang inyong mga pastor po dito, si Bishop, talagang purihin ang Panginoon. Pag magkasama tayong lahat, ay nagagalak po ang mga lingkod ng Panginoon. Amen? Lalo na po ang ating Panginoong Diyos. Amen? Lalo na po ang ating Ama na nasa langit na gusto niyang makita ang mga anak. Sino pong mga anak ng Diyos dito? May nagsabi bang hindi? Wala? Lahat po tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Praise be the name of Jesus. So tayo po ay dumako. Hallelujah. Actually, kagabi ko lang po naibigay yung ating tema. Kasi sa loob ng ilang araw, ako'y nagugulumihanan kung ano ba talaga ang mensahe, Lord. Napakadaming pumapasok. Pero praise God, ang aral po natin ay napakaganda. At talagang I believe na ito pa rin po ang puso ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang rason, alam niyo ang dahilan kung bakit dumating si Lord sa ating buhay. Alam niyo po kung anong dahilan, mga kapatid? Sino pong nakakaalam ng kung bakit si Kristo ay nagkatawang tao bagamat siya'y Diyos, pinili niyang magkatawang tao? Bakit niya piniling mamatay sa krus at maghirap? Ano ang rason? Para ba ikaw ay pagyamanin? Okay? Yun po ba ang number 1 na dahilan ng Panginoon para pagyamanin ka? Okay. So, mga kapatid, sa Proverbs chapter 11, verse 30, isang verse lang po ito. I believe this is a powerful verse na dapat po nating papasukin sa ating mga puso sapagkat ito po ang puso ng Diyos. Bakit may mga pastor? Bakit may mga kapatid na nagpapahayag ng salita ng Panginoon? Ano bang dahilan? Di po ba? Bakit marami tayong ginagawang sakripisyo? Bakit may mga effort tayo para lang ang tao ay makalapit sa ating Diyos? And I believe, bawat lingkod ng Panginoon, hindi sila nangangaral para ang tao dalhin sa kanilang sarili. Hindi tayo nag-share para ang tao dalhin sa ating sarili. Na parang sinasabi sa kanila, sa akin ka magtiwala. Na parang sinasabi sa kanila, ako ang sundin mo. No. I believe ang totoong lingkod ng Panginoon kung bakit sila nagpapahayag ng salita ng Diyos para ang tao ay dalhin kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? No wonder pumasok tayo sa simbahan, hindi para sundan natin si Bishop. Tama? Hindi tayo pumasok sa simbahan para sundan niyo ako o yung katabi mo ngayon. Pumasok tayo sa simbahan, walang iba kundi sundin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Okay. Proverbs chapter 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life. Ang pangalawang sentence, and he who wins souls is wise. Pakisabi po, he who wins souls is wise. He who wins souls is right. Ano daw po ang totoong wise? Siyang, ibang term, nagliligtas ng kaluluwa. Ang totoong matalino po, kasi sa mundo, ang totoong wise, sa mundo kasi ang basihan kapag ikaw ay nakapag-aral. Di ba? Kapag ikaw ay nakapagtapos. Pero kapag hindi ka nakapag-aral, ang tingin sa kanila, ikaw ay mangmang.
Pero dito sa salita ng ating Panginoon, dito sa verse na ating ginamit, kapag ikaw ay ginagamit ng Panginoon para magligtas ng kaluluwa, ikaw ay isang matalinong tao. Kaya kita nyo, sabi ng New Testament, sinugo niya ang mga mangmang para hiyain ang mga matatalino. Yung mga mangmang sa mundo na iniisip na ikaw ay mangmang, pero ginamit ng Panginoon para ipahayag ang salita ng Diyos. Usually po, may mga pastor na hindi nakapag-aral at nakapagtapos sa mga secular school. Pero tingnan nyo yung wisdom, yung karunungan, yung talino na sila'y tumayo, dala-dala ang aral ng salita ng Diyos. Kaya sa paningin ng Panginoon, ang mga taong nagpapahayag ng salita ng Diyos, sila yung mga pinakamatalinong tao na nabubuhay sa mundo. Hindi dito yung mga nakapag-aral sa secular school, no? Pero hindi natin sinasabing huwag kang mag-aral. Tama? Kasi pwedeng gamitin yan, pwede mong gamitin yung pag-aaral mo for the kingdom of God. Di ba? Amen? Okay. Pero sa general, ang totoong matalino ay yung may salita ng Diyos at gumagawa sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Amen. So sa verse na ito, hindi ko alam kung magtatagal tayo. Meron po akong 4 na bagay na ibabahagi sa inyo. Una, the wise person. Matalinong tao. Wise person. Pangalawa, yung action. Paano maipapakita na ikaw ay matalino? Merong action po. Then yung reward. Merong gantimpala or benefits sa mga taong matalino na ginagawa, anuman yung ipinapagawa ng Diyos. Then yung the urgency, yung pinaka-importante na maaaring gawin ng isang matalinong tao. Pumalakpak po yung mga matalinong tao sa lugar na ito. Amen. Hallelujah. So the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. Sabi ko po kanina mga kapatid, kung bakit dumating si Lord dito, hindi ang unang dahilan na kung bakit siya bumaba sa atin para pagyamanin tayo. Yes, kasama yan sa pagpapala ng Panginoon. Amen? Lagi po yung naririnig sa atin. Lagi po yung napapahayag, nakalakip ng pagdating ni Lord sa atin para pagpalain tayo. Pero ang number 1 na dahilan kung bakit dumating si Lord sa mundong ito at dumating sa ating buhay para iligtas tayo. Okay? Amen? Wala na pong iba. Kasi pagdating sa salvation, hindi usapin yung mayaman o mahirap ka. Hindi usapin kung pulubi ka o ano pa man yung kalagayan mo sa buhay. Doon sa Luke chapter 16, mga kapatid, alam kong alam nyo na po yung kwento. Yung iba, alam nyo na po yung kwento. Pero hayaan nyo lang na ibahagi kong muli. Napakagandang aral. To make this story short, merong mayaman, merong mahirap. Ang pangalan ng mahirap, Lazaro. Pero ang pangalan ng mayaman, hindi binanggit. Di ba? Ang binanggit lang na pangalan doon, si Lazaro. Ang sabi ng Bible, parehas silang namatay. On that day, magkasabay silang namatay. Ang napunta sa langit, yung mayaman. Yung napunta sa mahirap, ay yung napunta sa impyerno, yung mahirap. Okay? Napunta sa... sorry, kamali. Kaya kapag sobrang bilis yung magsalita, minsan nagkakamali. Okay, pwede naman i-correct, di ba? Oh. Correction is needed when we are wrong. Oh, laks naman. Okay. So, yung napunta sa impyerno, yung mayaman. Yung napunta sa langit, yung mahirap na nagngangalang Lazaro. Kung babasahin nyo yung kwento na yon, hindi dahil ang mayaman napunta sa impyerno dahil mayaman siya. Although sinabi ni Lord na imposible sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi kita nyo, kung babasahin nyo yung chapter 16 ng Lucas, yung mayaman walang panahon sa salita ng Diyos. Kumbaga wala siyang panahon sa Panginoon. Kung titingnan natin yung lifestyle, yung buhay ng mayaman, nagpakasasa siya sa kayamanan. Ang isipan niya puro pagpapayaman. Ang isipan niya puro pagkamal ng salapi, puro negosyo, trabaho. Kaya sabi ni Lord sa Matthew chapter 16, kung di ako nagkakamali, ang sabi doon, makamtan man ng tao ang yaman ng mundo, kung mapapahamak naman ang nag-iisa niyang kaluluwa, anong saysay ng yaman niya. Kaya kita nyo, hindi dahil sa yaman siya, kundi talagang wala siyang panahon sa Diyos. Kasi pwede kang yumaman, pero ginagamit mo sa Panginoon. Kailan yung mayaman na yon, ang kayamanan niya, yung focus niya sa pagpapayaman, yun ang naging hadlang, kaya nawalan siya ng time sa Diyos.
Kaya pwede kang pasaganain, pwede kang yumaman, pero alam mo kung paano mo gagamitin yung yaman. Kumbaga, kung paano mo i-manage yung mga resources na meron ka, yung wealth na meron ka. Amin po. Pero yung yaman na yon, mga kapatid, yung mayaman na yon, wala siyang panahon. Kaya nung nag-pray na siya, anong sagot ni Amang Abraham? Anak, nandoon ang salita ng mga propeta, nandoon ang salita ni Moises. Sa madaling salita, sa madaling sabi, wala siyang panahon sa salita ng Diyos. Ganon din naman po sa atin, mga kapatid. Kita nyo ngayon sa ating panahon, ang tao, alam naman natin yun kasi ganon din tayo dati noon. Tama? Amen? Halos wala tayong panahon. Halos wala tayong panahon sa Panginoon. Kaya nga pagdating ng Sunday, parang hirap na hirap tayong bumangon. Hirap na hirap tayong ibigay sa Diyos. Kasi ultimo Sunday, inaagaw pa ng sanlibutan para tayo ay pagtrabahuin. Agree po ba kayo sa akin, mga kapatid? Amen. Okay. So makita natin, mga kapatid, dumating si Lord para bigyan tayo ng salvation, kaligtasan, para hanguin tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Yun ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya no wonder sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father except by me. Ibig sabihin, pinresenta niya ang kanyang sarili. Kaya makita nyo dito sa verse natin, sa Proverbs chapter 11, verse 30, ito po ay nagampanan ng ating Panginoong Hesukristo. He who wins soul is wise. Wala nang pinakamatalino sa mundong ito na nabubuhay. Na sumunod kay Solomon. Kasi Solomon, napakatalino rin niya. Pero wala nang hihigit sa ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo po, nagampanan po niya yung Proverbs chapter 11, verse 30. Na kung saan, ano ang ginawa ng Panginoon? To win souls. Nililigtas niya ang mga kaluluwa. Kaya sabi ng Bible, papunta tayo sa kapahamakan. Sa totoo lang. Sinong naniniwala nang wala pa tayo sa Panginoong Sus, ang lakad natin, ang destinasyon natin papunta sa impyerno? Taas po yung kamay. Ang taong wala pa kay Kristo, tandaan po natin, kahit relihiyoso tayo, kahit devoted tayo sa religion natin, pero kapag ang buhay mo, kaya sabi ng Bible in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if any man is in Christ. Hindi sinabi doon, if any man is in religion. If any man is in Christ. Isang lugar na iyong pinananahanan, ang isang taong na kay Kristo. Amen? Kasi Lord, dumating para bigyan tayo ng salvation, para hanguin tayo at palayain tayo mula sa karumihan ng ating mga kasalanan. So ginampanan po ng ating Panginoong Sus yung sinasabi sa Proverbs chapter 11 verse 30 na siya mismo ay gumanap ng ganitong pananalita that he who wins souls is wise. Napakatalino ng ating Panginoon. May tatalino pa ba sa ating Diyos? Wala na po. Siya ang pinakamatalinong tao sa usapin na tao bagamat siya Diyos. Sa usapin na tao, siya ang pinakamatalino. Hindi natin madadaya ang Panginoon. Alam niya, kaya nga, bago pa lang magsalita ang tao, alam na niya ang laman ng puso. Alam niya na ang laman ng isipan. Alam niya ang buhay ng tao. Siya ang pinakamatalino. Sa usapin na katalinuhan, siya ang pinakamatalino. Siya ang pinakawais na Panginoon. So, ngayon mga kapatid, meron akong apat. The wise person na may bahagi. The wise person, the action, the reward, and the urgency. Unahin natin yung wise person. Sabi ko kanina mga kapatid, ang pinakawais na tao, hindi yung matalino sa sanlibutan, kundi yung gumagawa sa kalooban ng Diyos. Ang sabi dito specifically, he who wins souls is wise. Bakit po? Based on our experience at nararamdaman bilang lingkod ng Panginoon na nagpapahayag, bakit ba kami nag-share? Kung kami ay yung tatanungin, o doon sa mga taong, mga believer na kahit hindi pastor nagbabahagi, alam ko may mga kapatid tayo sa Panginoon na kahit hindi pastor yung title, pero meron silang compassion to share. Kung tatanungin natin sila, bakit ba sila nag-share? Walang ibang dahilan para iligtas ang tao. Kasi papunta tayo, sabi ko kanina, papunta tayo sa kapahamakan. Isang daan lang yung patutunguhan natin. Kaya bakit tayo nag-share kundi para iligtas ang tao? Kaya sa Matthew chapter 7, verse 13 to 14, malawak ang daan papunta sa kapahamakan at marami ang nagsisilakad doon. So anong gagawin natin? Bilang isang mananampalataya. Amen? Sabi niya, who wins souls is wise. Sino yung wise?
Yung mga taong ginagamit ng Diyos bilang instrumento para yung kapwa niya ay maligtas. Kaya doon sa Luke chapter 16, yung mayaman, nagkaroon na lang ng compassion sa kanyang mga kapatid. Kung titingnan nyo kung basahin nyo po, sige, subukan ko pong basahin sa Luke chapter 16, verse 27. Sabi rito, ngunit sinabi ng mayaman, yung mayaman, yung tagpo na ito, nandun na po siya sa impyerno, mga kapatid. Doon siya nagpipray. Kita nyo? Tsaka lang nagpray na sa impyerno na. Ayaw ng Diyos ng ganun Ba't ngayon pa lang, buhay ka pa lang, nagpipray ka na? Kaya lang dito, tingnan nyo sa Luke, basahin ko po. 27, ngunit sinabi ng mayaman, ito na po yung conversation nila ni Amang Abraham, kasi si Abraham po ang nakita niya doon. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po Amang Abraham, ipinapakiusap kung papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Kung i-imagine natin, kung mapipicture natin, yung mayaman nandoon sa impyerno, matinding hirap ang dinaranas. Kasi sabi niya, Lord, pwede bang si Lazaro utusan mo na isawsaw ang kanyang daliri sa tubig at ipahid sa aking dila sapagkat ako'y lubhang naghihirap sa lugar na ito. Imagine that time. Yung experience ng taong yon. Alam niyo po ba, yung mayaman na yon, yung physical na katawan, wala na po yun. Yung soul po ang nandoon kasi eternal po ang soul, walang kamatayan. Kahit sunugin mo yan, hindi mo mamatayan. Pero itong katawan, ito po ang may kamatayan. Kaya nga pag namatay, alam na po natin ito, naiiwan yan sa putik, babalik sa putik, di ba? Amen? Pero yung soul eternal, kaya walang hanggang 24/7 everlasting na paghihirap yung na-experience ng kaluluwa ng mayaman. Kaya lang that time na na-experience niya yung hirap, doon pa lang siya nagkaroon ng compassion o halaga sa kanyang mga mahal sa buhay na nabubuhay pa sa mundo. Nga sinasabi niya, pwede ba Amang Abraham, suguin mo si Lazaro? Kasi si Lazaro nasa langit. Inaaliw, sabi doon, napakaganda ng buhay, napakasarap ng buhay. Although naghirap siya nung siya'y nabubuhay pa dito sa lupa, pero nung dumating siya sa langit, kaibang kaaliwan ang kanyang naranasan na hindi niya naranasan dito sa lupa. Kaya sabi niya, Amang Abraham, pwede bang suguin mo si Lazaro? Doon sa aking ama, sa aking 5 kapatid. Sino dito ang may mga pamilya pa? Lahat tayo may mga pamilya. Kaya habang buhay pa tayo, ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng compassion sa mga mahal natin sa buhay. Yung kasabihan ng mundo na sa huli ang pagsisisi, wala yan sa bokabularyo ng mga Kristiyano. Kasi yung mayaman, nasa huli na ang pagsisisi niya. Pero pagdating doon sa impyerno, hindi ka na pwedeng magsisi kasi wala na doong pintuan para lumabas. Habang buhay na po yun. Din yung final judgment, doon sa Revelation, yung mga nasa impyerno, dadalhin pa sa lake of fire. Yung impyerno, hindi po yung final judgment. Yung pinaka-final judgment, yung final, final pa. Yung final judgment, yung lake of fire. Yung mga nangamatay sa dagat at yung mga nasa impyerno, dadalhin yun sa lake of fire. Doon na, walang katapusan na matinding kahirapan. Kakita nyo, yung mayaman, doon pa lang siya nagkaroon ng compassion. Kasi na-experience na niya yung hirap ng impyerno. Hintayin pa ba natin na maging ganun yung damdamin natin sa ating mga mahal sa buhay? Amen? Doon na-experience niya, mga Abraham, pwede bang suguin mo si Lazaro? Para anong sasabihin? Sabi niya, para bigyan sila ng babala. Para hindi sila humantong sa lugar ng paghihirap na ito. Imagine yung damdamin ng mayaman na nagkaroon ng damdamin sa kanyang kapwa na gusto niyang balaan sila para hindi sila humantong sa kahirapan na ito. Kaya kita nyo, ang mga pastor, kahit hindi man na-experience yung mga nangangaral ng salita ng Panginoon, kahit hindi man nila na-experience yung kahirapan ng impyerno, pero pinahayag na ng Diyos sa kanila kung anong klaseng lugar na yon. Kaya naman ang ginagawa ng mga lingkod ng Panginoon, nangangaral ng salita ng Diyos.
Tanggapin man nila sa hindi, i-reject man kami, ang importante, we share the gospel of Jesus Christ. Kasi yun lang ang way para maligtas sila. Kaya lang ang tao saradong isipan. Hindi nila naintindihan yon. Bakit ganito mag-effort ang mga nagpapahayag? Bakit ganito ang mga ginagawa? Pumupunta roon, pumupunta dito. Hindi nila naintindihan yon. Pero the Bible declares, ipinahayag ng Espiritu Santo kung bakit ginagawa yun ng mga lingkod ng Panginoon to show them love na sinasabi, kapatid, kailangan mo si Jesus. Kasi kapag wala si Jesus, papunta sa impyerno ang buhay mo. Kita niyo yung compassion. Pwede kang magkaroon ng compassion sa kapwa mo kahit wala ka pa doon sa impyerno. Pero yung mayaman, nagkaroon lang ng habag sa kapwa niya nung nandoon na siya. Pero sa atin, when the Spirit of the Lord comes into our heart, magkakaroon tayo ng compassion sa ating kapwa. Kaya sinishare natin yung gospel, binabahagi natin yung gospel. Kaya mamaya sa action, meron tayong mga effort na ginagawa. Meron tayong mga pagpapagal na ginagawa, mga kapatid, para ang tao lang makalapit sa Panginoon. Kahit nga yung resources natin, kahit sarili nating pera, ginagamit natin para lang ang tao makalapit sa Panginoon. Amen? Yun po, ganun po kabigat, mga kapatid, ang sa usapin na kaluluwa ng tao. Kasi sabi ng Bible, isa mang kaluluwang magbalik loob sa Diyos, libo-libo ang anghel ang nagdiriwang. Even Jesus, sabi na iniwan niyang siyam na putsyam para hanapin ang naiisang nawawala. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, ganun ka kahalaga sa Diyos. Ganun tayo kaimportante sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo importante, bahala ka na sa buhay mo. Di ba? Pero dahil mahalaga tayo sa Panginoon, so, kaya ginawa ng Lord sa atin yon at ginagawa ng mga lingkod ng Panginoon. So una, the wise person. He who wins souls is wise. Makita natin, demonstration of spiritual understanding. Bakit ka wise? Kasi pinapakita mo na naintindihan mo yung pangunawang spiritual. Bakit mo sinisiran yung kapwa mo? Kasi naintindihan mo na ang buhay niya papunta sa kapahamakan. Yun yung wise. Demonstrates spiritual understanding. Bakit ka nagkaroon ng habag sa tao? Kasi sa totoo lang, kung tutuusin lang, kung isipin lang, anong pakialam natin sa kapwa natin? Di ba meron kasabihan, mind your own business. Kung pwede lang, maging makasarili ka na lang eh. Bakit mo ba kailangang bahaginan si Brother Noy? Anong pakialam mo kung kapitbahay mo yan? Anong mapapayayaman ka ba? Di ba? Pero dito, yung wise na tao, dinidemonstrate niya, pinapakita niya na naintindihan niya yung usapin na spiritual. Kasi kapag ang tao ay wala kay Kristo, ang kaluluwa niya, automatic, papunta yan sa impyerno, sa kapahamakan. Kasi nabuhay tayo sa kasalanan. Kaya ang ginagawa ng mga matalinong tao, they share the gospel of Jesus Christ. Sabi ni Paul, si Romans chapter 1, verse 16, alam natin, it is the power of God to save the soul of man. Amen? Lalo na po ngayon, marami ng gerang nangyayari sa ating mundo. Marami ng digmaan ang nangyayari at noon pa man na nangyayari na yan. Meron pang World War I eh. World War II, siguro hindi pa tayo sinilang noon, nangyayari na yan. Ngayon, nagbabanta yung World War III. Sabi. So tayong mga kapatid, ito pa rin ang puso ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Na kung saan, isinishare at ibinabahagi natin ang kalooban ng ating Diyos. So the wise person is the man or woman that demonstrate a spiritual understanding. Kapag naintindihan mo yung kalagayan ng isang tao, magkakaroon ka ng compassion or eagerness na ibahagi mo yung gospel. Kaya nga po yung nabuksan namin na Bible study ng purihin po ang Panginoon sa Diyos po ang kapurihan, dyan po sa Amyanan. Ano lang yun? Dahil sa balot. Sabi ba, laging nag-aalok bishop ng balot. Balot, kahit ayaw mong kumain, sige, bilhan ko na lang to. Kasi naramdaman ko na baka yun ang way ni Lord para maabot siya. Kahit ayaw kong kumain, sige, mabili nga Brad, 2 balot. Yung Sister MJ, binigay nga kay Sister Janet yung balot.
Kaya yung kainin, sige lang, daan ka lang dito, bili akong balot. Kaya one time, nung tumagal na yung ano namin, kasi parang nagkamabutihan na kami ng loob, ayan, dahil sa balot, pwede nga gawa ng istorya, ng dahil sa balot. Nang dahil po sa balot, nagkaigihan yung damdamin namin, at yun, naipasok ko kaagad, Brad, yung tungkol sa Panginoon. Kaya yun, pumayag siya, may martis kami doon sa kanila, at purihin po ang Panginoon, nawa ay magtuloy-tuloy. Hindi lang, minsan kasi ang tao kung sabihin, pupunta ako sa Sunday, mag-church po ako, titingnan ko po. Pero tayo, hindi tayo mag-expect. Kasi minsan nahadlangan. Kami, hindi mo kami nag-expect na pupunta. Pag pumunta na lang, di praise God. Pero kung mag-expect na pupunta, kasi marami ng karanasan na gano'n, yayain mo, hindi naman pupunta. So, wag na tayong mag-expect para hindi tayo masaktan. Kung pupunta, praise God. Pero hindi tayo magsawang yayain sila. Yung mga bina-Bible study natin, pinapunta natin, pero may time talaga na hindi sila nakakadalo. Amen? Okay. So, the wise person, the one demonstrate is spiritual understanding. Di papunta po tayo sa action. Yan. Kasi sabi dito, and he who wins souls is white. Winning soul is an action. Meron kang ginagawa. Meron kang effort na pinapakita. Kasi si Lord nag-effort sa atin. Tama? Nag-effort siya. Ultimo ang buhay niya. Binigay niya sa atin. Effort yun eh. Yung harapin, yung kamatayan sa krus, effort yun. Kaya sa atin mga kapatid, meron din tayong action na gagawin para ang tao mawin natin. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng paggawa natin ng kabutihan, number 1. Kailangan mong pakitaan, hindi nawawala sa gospel itong paggawa ng kabutihan kasi yan yung nagiging way para ang tao mapalapit sa Panginoon. Kaya, naisip ko po na pag bulay-bulay ko, kapag gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, yan, di ko alam kung minsan o kadalasan, nagiging way, magiging pintuan para yung gospel makapasok sa kanila. Kaya kita nyo po yung sinabi ko kanina, good, kabutihan nyo na ginagawa mo sa kapwa mo. Para yung gospel, madaling maipasok sa kanila. Kita nyo? So the action, win soul, winning soul. Kita natin, number 1, paano ba yung effort? Ano ba yung action? Good deeds. Gumawa ka lang ng kabutihan sa kapwa mo. Sa pamilya mo. Gawan mo sila ng kabutihan. Sa mister mo, gawan mo ng kabutihan. Kung gusto mong maligtas, ang question kasi, gusto mo bang maligtas ang pamilya mo? Yun ang pinaka-importante sa puso natin. Kasi kung wala kang pakialam sa pamilya mo, hayaan mo na lang yan. Di po ba? Kung wala kang pakialam sa kapwa mo, hayaan mo na lang yan. Kahit hindi ka mag-anak mo. Usually kasi tayo, kapag kamag-anak natin, parang matimbang sa buhay natin. Paano yung kapwa natin? Di ba? Ganon? Kung wala tayong pakialam sa kapwa natin, kapag wala tayong pakialam sa mga mahal natin sa buhay, hindi tayo magkakaroon ng desire na sila man din ay makakilala sa ating Panginoong Diyos. Kaya wala tayong gagawin. Pero dito mga kapatid, winning soul is an action. Anong gagawin? Ano yung effort? Gawa tayo ng kabutihan sa kanila. Sa pamagitan ng paggawa natin ng kabutihan sa kanila, yan po ay nagiging open door para yung gospel makapasok sa kanila. Then pangalawa, yung pananalangin. Kasi minsan, hindi natin alam kung paano magbahagi. Pero yung pananalangin, malaking bagay yan sa kaharian ng Diyos. Yung pananalangin yan po ay pagbubukas, pagpiprepare ng puso ng tao. Kaya minsan, merong ang testimonya na kung saan, sinubukan niyang siran yung asawa niya. Pero ang nangyari, inaway pa siya. Sinira niya yung lasinggero niyang asawa na kung saan nagiging persecutor niya, tuwing uuwi ng lasing, pinapalaya sila sa bahay nila. Kasi sinubukan niyang siran yung sawa niya ng Word of God, pero ang nangyari siya pang inaaway. So meaning, hindi pa prepare yung heart para tanggapin yung salita ng Diyos. Anong gagawin mo? Titigil ka ba? Wala ka bang gagawin? Meron ka pa rin gagawin. Ang gawin mo, ipanalangin mo siya. Ipag-pray mo. Ipanalangin mo na kung saan ay hipuin ng Diyos ang kanyang puso. Kasi walang imposible sa Panginoon. Amen? Sabi nga ng Panginoon, imposible sa tao, pero sa Diyos walang imposible. Saan ginamit yon? Yung salita na yon, yung meron ng sa usapin na mayaman, nakasabi nga, imposible sa mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya mayroong disipulo na tanong, Panginoon, kung ganoon, sino ang maliligtas?
Pero ang sabi ng Panginoon, imposible sa tao, pero sa Diyos walang imposible. Kaya pagdating sa salvation, sa Diyos walang imposible. Mahirap sa atin, mahirap na isiran natin yung kapwa natin kasi ganun yung reaction niya every time we share the gospel. Pero isipin natin lagi na sa Diyos walang mahirap. Amen? Kaya pagpipray natin sila, din ang sabi ng anumang hingin ninyo sa pangalan ko, ibibigay ko. Kapag dinadala natin sa Diyos yung taong yon na ipinapanalangin natin, specifically regarding sa salvation ng kanyang kaluluwa, ang sabi ng Panginoon, anumang hingin ninyo, anumang ipanalangin ninyo, ay gagawin ko. Hindi man sa araw ng bukas, hindi man sa makalawa, pero mangyayari yan. Hello, naniniwala po ba kayo mga kapatid? Amen? Hindi man tumagal man ng ilang taon, kaya marami sa atin, yung iba sa atin dito, bunga rin ng pananalangin. Bunga din ng prayer. Hindi natin alam baka kung bakit tayo nakakilala ngayon kasi merong nagpipray sa inyo. May nagpipray sa atin. Kaya nakakilala tayo ngayon sa Panginoon. Kaya wag nating ilimit ang Diyos sa mga bagay na parang mahirap sa atin. Dalhin natin lagi sa pananalangin. So, una, paggawa ng kabutihan, din yung prayer, din pangatlo, yung pagbabahagi na ng salita ng ating Panginoong Diyos. The gospel, number one, the gospel of Jesus Christ, hindi po yan nawawala sa pagbabahagi ng salita po ng ating Panginoon para ang tao ay maligtas. Kaya kita nyo, pag dito sa loob ng simbahan, kapag may mga bago, di ba, pinapatanggap sa salita ng Panginoon. Kasi importanteng tanggapin yung salita ng Diyos, yung gospel. Kailangan importante po yun mga kapatid kasi yun yung kapangyarihan ng Panginoon para iligtas ang kaluluwa ng tao. So dito, pangatlo po, una, the wise person, the action, then the reward. Yan. Merong blessing, merong benefit sa mga taong ginagamit ng Panginoon para ang kapwa niya ay makakilala sa ating Panginoong Diyos. Sa Proverbs chapter 11 verse 25, sabi dito, and he who waters will also be watered himself. Sa mababang na translation, and he who satisfies others will him himself be satisfied. Naramdaman niyo na po ba minsan mga kapatid, na sa pag-share mo sa kapwa mo, kapag tinanggap nila yung salita ng Panginoon, parang merong joy kang nararamdaman, satisfy ka. Kasi sabi ng Bible, kapag sabi dito, and he who satisfies others will himself be satisfied. Kakita nyo, yung mga nangangaral at nagpapahayag, minsan magtataka tayo walang kapaguran. Kasi kapag meron silang nakita na isang kaluluwang tumanggap sa Panginoon, kakaibang kagalakan din ang kanilang mararamdaman. Merong satisfaction. Kaya sabi ng Bible, bawat salita na ipinahayag, hindi nasasayang, hindi babalik sa Diyos na walang kabuluhan. Kasi even the preacher, even the exhorter, even the sharer, kapag nag-share at tinanggap ng tao, merong satisfaction, merong joy kang mararamdaman. Yun yung reward sa bagay na yon. Yung benefit ng taong nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Merong joy kang nararamdaman every time you share the Word of God. Merong joy. Hello, amen? Experience niyo po ba yun? Hallelujah. Na kapag nag-share ka ng gospel, meron ding joy kang nararamdaman. Meron kang kagalakan. Meron kang eagerness na hindi ka natutuyuan. Walang dryness sa pagbabahagi mo ng salita ng Panginoon. There's always joy. There's always an overflowing joy in your spirit when you share the Word of God. Kaya sa paglabas natin, sa paghayo natin, purihin ang Panginoon, lagi kang nagagalak. Kasi yun ang ipinapagawa ng Diyos. Kaya sabi dito, he who satisfies others, when you preach, when you share the Word of God, when you share the gospel of Jesus Christ, ang nasasatisfy, yung nakikinig, din babalik din sa iyo yung satisfaction. Sabi ng Bible, Proverbs chapter 11, verse 25, and he who waters will also be watered himself. Yung water sumisimbolo sa satisfaction. Okay? Nasasatisfy yung taong nakikinig at ganun din ang nagbabahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. So merong fulfillment and joy in seeing others come to Christ. Merong fulfillment, merong satisfaction, merong joy kapag nakita mo yung kapwa mong lumalapit kay Kristo. Yung totoong anak ng Diyos, hindi natutuwa na ang kapwa niya nakikita niyang gumagawa ng kasalanan. Kahit nga kapag mabalitaan tayong merong kapatid na nangyaring ganito, kagabi may nabalitaan kami, may nakulong na kapatid, nahuli na kapatid.
dahil sa pagsusugal. Tayo ba ay natutuwang ganon? Nalulungkot po tayo kasi naging ganon ang takbo ng buhay niya. Dapat hindi ganon. Kaya ang totoong kapatid, ang totoong anak ng Diyos, sabi dito, fulfillment and joy in seeing others come to Christ. Nakita mo yung kapwa mong lumalapit sa Diyos, doon ka natutuwa. Despite sa kanilang sitwasyon, pero nakita mo na lumalapit siya sa Panginoon, natutuwa ka. Pero kapag mayroon tayong nabalitaan na ganito, si sister, si brother, ganito nangyayari, hindi tayo natutuwa, nalulungkot tayo. Kasi naging ganun ang takbo ng buhay nila. Amen? Yung kapatid mo sa pananampalataya, ganun ang nangyari. Bakit? Alam na rin natin ang kasagutan. Kasi lumayo rin sila sa Panginoon. Kaya ano pang mag-iingat sa kanilang sarili? Anong lakas nila para tanggihan yung mga bagay na yan? Okay. So the reward, and he who satisfies others will himself be satisfied. Proverbs 11:25, fulfillment and joy in seeing others come to Christ. Yun po yung that time na nag-share ka, merong reward or merong benefit kang mararamdaman, mararanasan sa iyong kaluluwa at espiritu. Merong joy when you preach the gospel. Amen? Hallelujah. Din pang-apat, the urgency. Kumbaga, yung pinaka-importante sa buhay natin. Kaya sa John chapter 4 verse 35, ang sabi ng Panginoon nung nakita niya na yung mga taong nanglulupaypay, nang sabi ng Panginoon, ang mga taong ito ay parang tupa na walang nagpapastol. Nakita niya yung mga kaluluwa ng tao na wala man lang nagpapastol sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon sa John chapter 4 verse 35, the harvest is plentiful, workers are few. Marami ang aanihin, pero kaunti ang mga ani. Bakit nasabi ng Panginoon? Kasi nagkaroon siya ng habag sa mga tao. Para silang mga tupa na walang nagpapastol. Kumbaga, walang nagga-guide, walang gumagabay sa kanila. Walang umaakay sa kanila para dalhin sila sa tamang daan. E sabi ni Lord, the harvest is plentiful, but the workers are few. So, urgent. Ito yung pinaka-importante sa buhay ng tao. Yung kaluluwa ng tao. Yung buhay ng tao. Kakita nyo po mga kapatid, yung mga lingkod ng Panginoon, yung mga pastor, specifically mga pastor, o hindi lang mga pastor, kundi yung mga believers. Kapag importante sa atin, yung kaluluwa ng tao, gagawa tayo ng paraan na sila man din ay makilala sa Panginoon. Kakita nyo, kahit doon sa Darapidap, nakita ko sa video, kahit birthday, may nag-evangelize. Nakita ko doon si Sister Jeneline, birthday ni Sister Ina, hindi ako nakapunta po, purin po ang Panginoon. Pero sa Hebron na lang po tayo babawi, kakain kami ng marami. Pero kita nyo doon sa video, may nag-evangelize. Ang dami palang tao doon, Bishop. Praise the Lord, maraming kaluluwa pala doon. Purihin po ang ating Panginoon. Ngayon po ay mayroon kaming pinaplano, na mga kabataan, Bishop, na kung saan ay kami po ay hahayo. Ayan. Glory to God. At ang magiging sistema po ay merong worship, awit, then gospel, then awit, then may prayer. Pag-pray nyo po at inilagay din sa aming puso na after naming mangaral, meron kaming maipamimigay. Ayan. Na house and lot. Hindi, kahit ano pong mga giveaways na pwede po naming maibigay. Purihin po ang Panginoon for the glory of God. Pero as of now, wow. Pero sa ngayon po mga kapatid ay pukusan muna namin yung OCC. Yung sa Samaritan Sports siguro by April ay magawa namin. Nawa, loobin ng Panginoon ay magampanan namin itong ipinapagawa ng Diyos sa amin. At purihin ng Panginoon dahil matagal na rin pong sa heart ko noon nung nangaral po kami. Way back 2017 po yata yon. Yung mga young people ng JBHG na lumabas po kami at hindi na po naulit. Purihin po ang Panginoon. Kami lang po ni Bishop ang lumalabas. Pero nung isang gabi ay kami nag-usap doon sa Harmony House. Wow. Harmony House. At doon kami nag-usap. Nag-meeting kami. Ay praise God. At nag-agree ang lahat. So we need your support, mga elders. Amen? We need financial to support para po kami ay merong din kaming maibigay at sa mga pangangailangan po namin. So ito yung trabaho na ipinapagawa ng Diyos sa atin. Amen? We need your support. Hello? Amen?
We need natin, kailangan natin yung suporta, yung bawat isa para magawa natin. Kasi sa pang-apat, merong urgent na dapat nating gawin. Napaka-importante na dapat nating gampanan o papil sa buhay bilang isang mananampalataya. Walang iba, kundi to win souls. Amen? Kaya yung prayer ko po kagabi, Lord, always ignite us this compassion sa mga tao. Huwag itong mawala. Mawala sa focus namin, Panginoon, na hindi, ito pa rin ang maging focus sa amin, na hindi kami makapagbigay ng focus sa iba, kundi walang iba, kundi Lord, salvation sa mga tao. Lalo na nakita namin na malapit ka ng dumating. Naniniwala po ba tayo na malapit ng dumating ang Panginoon? Bago dumating si Lord, sa pamagitan ng pangangaral po natin, mabuo ang bilang ng mga hintel. Pag nabuo ang bilang ng mga hintel, Lord, Maranatha, come. Come, Jesus, come. Amen? Yan po, mga gera na nangyayari po, yan po ay mga tanda pa lamang. Sabi sa Matthew 24, yan po ay hindi pa kawakasan ng sanlibutan. Yun po ay pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Yan po ay tanda ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Pero as church, ang sabi ng Ephesians chapter 5 ba yun? Redeeming the time, for the time is evil. Anong gagawin natin? Nakita natin may gera na. Anong gagawin mo? Magja-Jollibee ka pa rin. Pabanjing mo, okay lang yan. Okay lang yan. Hindi, no, sa spiritual, anong gawin natin? Hindi masamang pumunta kumain doon, ha? Baka masamain nyo yung sinabi ko. Okay pong kumain doon, pero alam nyo sa spiritual, dapat hindi ka pakampante. Meron kang ginagawa sa spiritual, nagpipray ka. Sinusubukan mong ma-reach out yung kapwa mo. Ayan, amen? Sinusubukan mong maabot sila. Nakita mo na nga, natunghayan mo na nga, na malapit nang dumating si Lord, wala ka pa rin bang gagawin sa buhay mo? Amen? Wala ka pa rin gagawin. Minsan, dadalo ka sa Sunday. Okay. Parang yung pananampalataya natin, parang ilaw, on and off. Minsan nagliliwanag, minsan dumidilim. Excited ngayong Sunday, wow! Pagdating ng Sunday, sana si brother. Sana si sister. Amen? Dapat nakita na po natin yung tanda ng muling pagbabalik ng Panginoon. Dapat kung anong nasimulan mo ngayon, ituloy-tuloy mo na yan. Amen po ba? Agree po ba kayo sa akin? Yun ang gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kasi dito sa pang-apat, ito yung urgent. At saka, ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Paano ka magliligtas ng kaluluwa ng tao kung mismo ang sarili mo hindi paligtas? Subukan mong mangaral na mismo ang sarili mo, ayaw mong pangaralan. Okay. Parang nabubulol. Diba? Nakita niyo po, mga kapatid, purihin po ang Panginoon kasi laging naikukunik sa mga pastor. Kasi si Lord, siya yung pastor ng ating kaluluwa, okay? Siya yung pastor ng ating kaluluwa. Kasi itong pag-win soul, minsan nakikita natin sa mga pastor kasi ito yung puso ng mga pastor eh. So gawin natin example lagi yung mga pastor at i-apply din natin sa atin, sa inyo. I-apply nyo din na ito yung maging heart ninyo. Tingnan nyo yung mga pastor. Hindi sila pwedeng magsabi na ito ang daan, dapat mong lakaran kung mismo sila hindi lumalakad sa daan na yon. Paano mo sabi, kapatid, ito yung tamang daan, kung mismo ikaw wala sa tamang daan? Kaya nga po, yung mga nangangaral na nagsasabi, kapatid, ito yung tamang daan, dapat mong lakaran, sila yung mga taong nakalakad na sa daan na yon. Kaya hindi tayo, mga kapatid, kapag ligtas ka, kapag saved ka, maisishare mo yung salvation na tinanggap mo. Pero yung mga taong hindi paligtas, kailanman hindi makapagbahagi ng kaligtasan na iniaalok ng Diyos. Pero tayo, we are saved. Amen. Tayo ay ligtas. Kaya naman tayo yung may malaking karapatan na ibahagi yung salvation sa kapwa natin. Kasi na-experience natin. Napakahirap mag-share na hindi mo na-experience. Kaya kung ano na-experience mo, yun ang ibabahagi mo. Kung bakit mo na-share, kasi na-experience mo yung napakabuti ng Panginoon. Bakit mo na ibabahagi yun? Kasi na-experience mo yung kabutihan ni Lord. O yung tapat ng Diyos, na-experience mo yun, kaya na ibabahagi mo. Kaya when we experience the Lord, imposible na hindi mo siya maibabahagi sa kapwa mo. Kaya dito mga kapatid, ito yung urgent, very urgent sa kaluluwa ng tao, yung mga buhay ng tao. Kailangan natin silang abutin. Amen? Kailangan natin silang bahaginan at madalas sa ating and I believe na bawat mananampalataya, merong inilagay ang Diyos sa ating mga puso, mga mahal natin sa buhay. Kaya nga minsan, kapag nagpe-pray ka, lumalabas sa bibig mo yon, Lord, bless mo sila.
Lord, gusto kong makilala sila. Ako po'y naniniwala kapag isang totoong manampalataya, ilalagay ng Diyos yon sa puso mo. Kasi ako po, Bishop, na-experience ko din yung ganun. Yung mga mahal ko sa buhay, yung pamilya ko, Lord, gusto ko silang maligtas. Kaya one time, yung meron dun sa Bible na isa mang tumayo, mananampalataya sa isang pamilya, buong sambahayan ay maliligtas. Ang sabi doon. Pero ang wisdom na inano sa akin ng Panginoon, try to share them the gospel para maabot sila ng Panginoon. Para maabot sila ng salvation na iniaalok ng Diyos. Kaya purihin ng Panginoon, nakilala sila sa Panginoon, hindi man nag-grow pa, nagmamature, pero at least sila po ay nakalapit na sa Panginoon. Purihin ng Diyos, nandun po sa Samar at nag-charge din sila doon. Praise God. Yung iba nga lang ay medyo nahadlangan pa. Pero I pray to God na, ang prayer ko nga po sa kanila ay sila ay mag-grow spiritually. Kasi hindi sapat na nakalapit ka lang sa Panginoon. Hindi sapat na tumanggap ka lang sa Panginoon kung hindi ka naman mag-grow. Kaya nga yung purpose ng pagdalo sa simbahan, although saved ka na, ang purpose ng pagdalo sa simbahan para mag-grow ka. Para lumaki ka, lumago ka. Yun ang purpose kung bakit tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi ako naniniwala ng isang Kristiyano, okay lang na hindi dumalo. Kailangan niyang dumalo para lumago. Kailangan natin umattend. Kaya nga sinisikap, lagi tayong nakakarinig, umattend tayo, umattend. Kasi yun lang yung dahilan. Yun lang yung paraan para ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. Kasi ayaw ng Diyos manatili tayong baby, manatili tayong bata. No. Gusto ng Diyos tayo po ay lumago. Lumago yung ating relasyon, lumalim yung relasyon natin sa Panginoon. Yan naman ang purpose. Ephesians chapter 4 verse 11, yung mga may mga kaloob na the fivefold ministry, ang sabi doon, para sa ikakalago ng katawan ni Kristo. Hebrew 11:24-25, huwag kaligtaan yung pagkakatipon. So sa atin mga kapatid, bawat isa sa atin ay importante. Even our soul, maging ang kaluluwa natin mahalaga sa Diyos. At yung kapwa natin, mahalaga din yan sa Diyos. Lahat ay mahalaga sa Diyos. So sa atin, bilang isang mananampalataya, sabi ng Bible, he who wins souls is wise. Kung mag-i-invest ka naman lang, mag-invest ka sa kaluluwa ng tao para sila'y makakilala sa Panginoon. Minsan po, loobin ng Panginoon kapag lalabas kami ni Bishop, kasi po, meron ding inilagay ng Lord sa heart ko na mamimigay kami ng mga grocery. Yan. Kahit worth of 200 pesos kada isang plastic. Yan, merong bigas, kape, ganon. At least, makapagbigay tayo. Isang mabuting gawa po yun. Kasi sa market, may mga nangangaral, sila yung nanghihingi. Sa atin, ibahin natin. After nating mangaral, tayong mamigay. Amen? Meron nga nagreklamo doon yung wala man lang kayong mga respeto. Sabing ganun sa amin. Ito yung araw na parang yung Wednesday na yun, sila yung mga ngaral that time. Tapos mga ngaral sila, inauna na kami. Sabi, Sister MJ yata, sinabihan nun. Ikaw, Sister, sabi niya, wala naman lang kayong mga respeto, dapat nag-respect na lang kayo. May ko, ha? Pag ganun yung pananalita, ang tingin nila sa amin, competition, ano yan? Kompetensya. Pagdating sa pangangaral, hindi naman kompetensya yan eh. Pero dahil ang isipan nila ay kompetensya, ang tingin nila sa amin, nagkukompetensya na sa kanila. Samantalang sabi ni Apostle Paul, kailangan may ipangaral ang salita ng, kasi po, sila po kasi, kapag nangangaral, laging nanghihingi. Pero tayo po, mga kapatid, kailanman hindi tayo nanghingi. Kasi yun yung pinapanatili natin pure yung ating pangangaral. Merong mang nagbibigay, praise God. Tinatanggap na lang po namin para ma-bless din yung tao. Kasi sa pagbibigay, meron talagang blessing. Minsan, kami na lang gumagano. Pero for the sake lang na ma-bless sila ng Panginoon, tinatanggap din namin. Pero kailanman kami pong nangangaral, hindi po namin itinataas yung sarili po namin na, kundi tinataas namin yung inilagay ng Diyos sa puso namin. Na pure po ang aming pagpapahayag. Na kahit kami dyan, nilalait kami. Minsan naranasan pa namin sigawan kami sa muka. May lumapit pa sa amin. Sa akin personally, lumapit nakadala-dalang bayong na babae. Kala ko kung anong sasabihin. Lumapit pa, face-to-face bishop. Di ba, nakwento ko na rin po sa inyo. Ay! Ang ingay-ingay mo! Gumanon. Demonyo ka talaga. Pero hindi ko sinabing demonyo. Yung demonic spirit sa likod ng babae na yon. Kasi ayaw niyang makarinig ang tao ng salita ng Diyos. Sinaadlangan niya. So may mga ganong pagkakataon sa buhay namin. Napakaraming patotoo mga kapatid. Na kung saan na-experience namin
Sa pagpapahayag lang ng si Bishop, napakarami din yan. Siguro sa akin maliit pa lang eh. Siyempre matagal na si Bishop na ginagamit ng Panginoon. So sa atin po mga kapatid, isa mang kaluluwa importante sa Diyos. Lastly, yung sa Kingsway, pinaalala sa akin ng Panginoon doon sa nang nakaraang taon pa. Meron isang preacher doon na nagsasabi, kapag ikaw ay mangaral, kahit isa lang yang nakikinig, isipin mo na milyon ang nakikinig. Kahit isa lang yang nasa harapan mo, pero sa puso't damdamin mo, marami yung nakikinig. Kasi minsan po, bilang patotoo ha, minsan, ako, kapag yung damdaming pang tao ha, na umiiral, kapag konti lang, minsan, yung gana mo sa pagbabahagi na apektuhan. Oh, may ganun po, pagkakataon. Pag konti lang, parang hindi ka energetic na mag-share. Parang malamya, walang gana. Pero kailangan ma-break yung ganong mentalidad. Kahit ilan lang yan, isa, dalawa. Pagdating sa pangangaral, dapat isipin mo, marami sila. Kasi sabi ni Lord, isa man lang na tao, kaluluwa, importante sa Diyos. So when we preach, when we share the gospel, isipin natin, napakarami yan. Para lagi tayong may gana na magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Purihin po ang ating Diyos, palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Sa lahat ng ating narinig at napakinggan, yun po ay kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kasi dumating si Lord para iligtas po tayo. Ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sagipin po tayo mula sa karumihan ng ating kasalanan para bigyan tayo ng kaligtasan. Kung meron kang ipinapanalangin na mahal mo sa buhay, praise God, tuloy-tuloy mo yun. Isang araw makita mo yung resulta ng pananalangin mo. Minsan meron tayong pamilya na kagalit natin o kagalit sa atin. Minsan isinasantabi natin yon for the sake lang sa kanilang kaluluwa. Kaya po yun, minsan pinapaubaya natin sa loob ng isang pamilya kapag merong sigalot, merong something. Minsan isinasantabi natin yon para lang yung kaluluwa nilang makakilala sa Panginoon. Kahit tayo na yung naagrabyado. Tama, sister? Di ba? Minsan, kahit tayo na yung naagrabyado. Pero isinasantabi na lang natin yon para lang yung kaluluwa ng taong yon maabot siya. Kaya sabi ni Paul, di bali nang kayo ay madaya. Di bali nang kayo ang maloko. At santabi nyo na lang. Amen? For the sake lang sa kaluluwa ng tao para sila po ay maligtas. Purihin po ang Panginoon. This is the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen. Bishop?